Kaugnay pa rin sa naitalang phreatic explosion sa Bulkang Bulusan, makakapanayam natin si Engineer Raiden Dimaano, ang hepe ng Sorsogon PDR-RMO. Magandang tanghali po, Sir Dimaano. Magandang tanghali at magandang tanghali sa lahat ng nanonood ngayong araw na ito. Opo, kukuha lang po kami ng update sa sitwasyon ngayon sa bulkan. May naitatala pa rin po ba tayong ashfall? Ano-ano pong lugar ang apektado nito? According to PBOC, siguro between 4:10 to 4:30 in the morning na phreatic explosion or eruption. So, tapos po, yung mga ashfall, yung Maharlika Road, nakita na namin, wala ashfall doon. Yung mga barangays na naapektuhan, medyo kunti lang naman doon. Mga maninipis lang yung ashfall, but around more than 10 barangays of Tuban, of Tuban, nagkaroon na ashfall, including part na municipality Pacalyan, Erosi. Okay. What about yung pong mga volcanic earthquakes? Nararamdaman pa po ba ngayon? Posible pa po kayang maulit din ang phreatic explosion sa inyong pag-usap po sa PHIVOLCS? Siguro sa alert level, talagang tumututok si Bulkan. Lalo yun, elevate na sila sa level 1. So, nasa pa rin po yung panganib na public stroke. Base lang po yan at doon nakita na PHIVOLCS at kami naman po dapat pagin and the whole PU's kitin bulos at kitin naka-alert po para in case wag tayo Okay. So, naka-rating at lahat. medyo choppy lang po yung audio ninyo sa amin. So ulitin lang natin, itinaas sa alert level 1 ang Bulkang Bulusan. Ano po yung dapat malaman ng publiko? Ano ang mga dapat tandaan sa ilalim po ng alertong ito, tulad po ng danger zone? Definitely yung 4 kilometers breakers of bawal doon. Walang tao doon sa loob. And alert level 1, parang alert level 0, tumas ni PBOC. And even alert level 0 na pumubutok si Bulkan. So, naka-alert mo sa lahat ng within 50 years. Nandiyan sa Bulkan ay naka-double alert. And yung natin alert level 2, nagpandag, maging vigilant. Ginagawa lang natin sa closed doors, windows, para hindi abo ng bulkan. At pag nagkupan na po, nakalayo ang clinic at sa face mask or may tambot yung para hindi tayo makahinga na tawag yan abo coming from bulkan. Okay. Bulkan. Posible po bang magdulot ng lahar lalo't pumasok po ang isang low pressure area sa ating PAR at ngayon ay nasa silangang bahagi ng bansa? So itong lahar flow, is this a possibility? Siguro sa na-experience na pagkatar kasi naka-spread out na yung as niya, pagputok niya. So iba na link. So kung na tayo siguro pwedeng karoon ng lahar because mga bagyo or ulan hindi naman tayo lahar. So, ibig sabihin, yung mga particles na nandun sa taas, ibaba na natin before pa. So, ngayon naman, lang naman at saka na-spread out all throughout doon sa mga barangays. Kaya, siguro sa tingin ko, hindi naman tayo magkaroon palaki or magkaroon ng lahar. Pag-usapan lang po natin ang relief assistance ngayon ng pamahalaan. Kamusta po ang ating pamamahagi ng tulong sa mga apektadong lugar? Kami po tayo mga karoon pa ng matakas ng alert pagkatesto at pagkaroon tayo ng evacuation. So far, we have the operation na yung mga packs natin naka-intact natin sa WPO aside from the
ibibigay pa ng regional level ng WD. So, nakatutok tayo yun just in case tumaas pa yung alert level ng cat. Okay, and finally, ano po ang paalala natin sa publiko, lalo na po sa banta ng ashfall? Pag meron po putok ng punta ng phreatic activity, you have to close doors, window, at ang tawag punta yung magtakik sa mukha na ano yung apo para matap yung particles na tira ng baga. Kailangan lang sirati, makinig sa balita, yung mga opisyal para mabigyan pabada at mabigyan ito. Yun lang po, maging alert. Ayan, maraming salamat po, Engineer Rayden Dimoano, ang hepe ng Sorsogon PDRRMO.